We are expecting more fuel prices to, of course, the hikes after tomorrow's mega increase. So we will be asking the Department of Energy's Industry Management Bureau Director Rino Abad. Dr. Abad, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Lourdes Vera po at si Denise Tan. Sir, pagkatapos po bukas sa mataas po na taas presyo po, no? May mga asahan pa kaya tayo, lalo na po hindi humuhupa pa rin yung gulo po sa Middle East. At ano po ba yung sinasabi ng mga measures na magpapasoften daw ng impact? Ang part-time na activities ng DOE, sa itong nangyari ng umaga, nagkaroon tayo ng discussion with the oil companies. Ang pinag-usapan ho dito yung implementation ng staggered increase na mangyayari for this week, no? So instead na inaasahan natin, instead na usual one-time, big-time increase sa Tuesday, inaasahan natin ito na gawin nila in a series of implementation. Pwedeng dalawa or mas maganda pa ho sa more than 2 series of implementation. So hati-hatihin ho ang instead na isahang increase, mahati-hati po at medyo maliit ho ang magiging impact sa ating pump price. So yung 480 supposedly sa diesel ay posibleng mahati pa po sa dalawa. Ano po yung kasiguraduhan po o yung porsyento po chances na matutuloy po itong staggered po? Lahat po ng invited 12 major oil companies with retailing arms po. Yung kasi tagos dapat ito sa gasoline station. Lahat po sila halos nag-agree na by principle na mag-i-implement on staggered basis. Ang atin na lang hinihintay hanggang 6 p.m. yung specific details kung paano nila didesisyonan yung staggered basis na yan. So hindi ho natin ini-impose na pare-pareho kung ano ho ang kanila maging desisyon kasi voluntary basis ho ito. Yun ho ang tatanggapin natin na mga scheme na kanilang isasabot sa atin. Sir, madami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong, wala ba tayong nakaimbak at bakit pataas ng presyo? Ngayon, ang tanong, how much of the country's petroleum supply actually comes from Iran and other Middle Eastern countries? At saan din po ba nanggagaling yung supply natin? Mainly, saan po? Itong problema na to hindi naman about supply. Ngayon, so far to date, wala hong problema ang supply. Ang problema ho, masyadong speculation ang naging basis ng pag-i-increase. Unang-una, ang Iran ho, wala hong tigil ng kay-export. Ang Persian Gulf, wala hong reported na issue doon na mayroong actual disruption, meaning actual blockage ng basically yung Strait of Hormuz, no? So wala hong report yan na ganyan. Ang latest na natin nabasa na report ay yung sinasabing the Iran Parliament, Iran TV network itong nag-report na ang parliament nila nag-approve. One of the measures is to close the strait. But in the past, marami na hong ganitong threats na ginawa ang Iran, but wala ho to date, again from 1970s to date, wala hong follow-through ng isang actual na Strait of Hormuz blockage. So, ang usapin na yan ay hindi ho, itong increases for the past 2 weeks, hindi ho talaga related sa isang supply disruption. If at all magkaroon ng supply disruption, ang Iran is exporting around 1.57 million barrels of oil per day. So that's around 1.5% of the global supply. So ang ganyan hong kalaki, kung maalala nyo sa 2023, meron ho tayong actual ho talaga yun, yung production cut ng OPEC, that was 2.2 million barrels per day. Nalaman ho natin yung prolonged increases na nangyari, culminating from April 2023 up to September of 2023, the average increase of the crude oil has amounted to around $15 per barrel.
Ito, wala hong actual production cut. Mhm. So, ma-attribute ho natin yung last week na $4 per barrel na increase. And this week, medyo nag-increase ho ng around $10, mga $9 per barrel ang diesel and kerosene, around $6 per barrel sa gasolina. Pero attributed ho talaga ito for the meantime sa speculation. Wala pong, hindi ito bunsod ng problema sa supply. Opo. At kung speculatory po, ano po ang at best ang maaring gawin po ng ahensya ng gobyerno para kahit papaano siguro medyo matemper naman po ito. Kasi marami po nagtatanong, kamusta ho bang inventaryo natin so far na meron tayo? At bakit yung existing inventaryo ay kailangan supposedly maapektuhan? Well, ang una na naging action dyan last week, nagkaroon tayo ng bisita sa mga distribution depot dito sa Metro Manila. Based sa mga investigation na nangyari, discussion with the operation managers, wala hong notification na mayroon hong problema ang supply nila. Ngayon, meron ho tayong weekly monitoring ng minimum inventory requirement. Still, the oil companies are maintaining almost twice of the 15-day finished product minimum inventory requirement. 15-day supply. So, nag-a-average ho yan ng 1 month. So, tuloy-tuloy lang ho ang minimum compliance to the minimum inventory requirement ng oil company. At sa meeting kanina, wala hong nag-report na meron silang na-experience na supply disruption. Ang lahat po naka-experience ho ng increase in prices. Okay, so ano po ang inyong mensahe po sa ating mga kababayan at yung meeting nyo po sa 6 p.m. mamaya po ano po yung maaasahan natin na i-anunsyo po ninyo, sir? Well, ang plano ho pag nakuha natin yung mga scheme na yan, bukas ho, we'll make it a point na mabigyan ng information ang ating media, including yung mga ahensya like LTFRB, para ho ma-announce ito at mabigyan ng kaalaman yung lahat ng consumer na meron ho tayong ginagawang action for staggered increases. Ang maganda ho talaga, unang-una, ngayong araw na to, ini-encourage ho natin yung ating mga kabayan magpa-full tank na ho sila. Kahit po mahati yung increase bukas, instead of 5 pesos, for example, 250, at least na-avoid mo na yung 250. But if at all, hindi ho naubos yung inyong mga sasakyan na full tank, at least bukas, kung mag-implement ng kalahati lang ho ang may experience. You still have time like up to Thursday na makapag-full tank. Before yung inaasa natin, for example, on Friday, kasi magiging full amount na ho ang adjustment na yan na almost 5 pesos for diesel. Alright. On that note, maupay nga hapon. Maraming salamat po sa oras ninyo. Director Rino Abad po ng Oil Industry Management ng Bureau of Department of Energy. Thank you, sir. Magandang tanghali ulit sa lahat.